tayo. Praise the Lord. I-appreciate natin si Pastor June, Pastor Akati. I-appreciate natin ang mga leaders, life group leader, assistant leaders. Palakpakan natin sila. Amen. Meron po tayong series na teaching about end times. So yung tinatawag sa Bible School na eschatology, study of end times. Ngayon, summary lang ito, pero si Pastor John, Pastor Akati, ituturo nila ito ng intense, tapos ibababa ito sa life group. Amen? Pero ngayon, ay summary lang ito, kaya mabilisan ito. So, yun po yung, ang ating, ang ating subject ngayon. The Great White Throne Judgment, yung final judgment na sinasabi sa Bible. Makikita natin yun sa Revelation 20, verse 11 to 15. Tapos, the new heaven and the new earth. Revelation 21, 1 to 2. Magkakaroon ng bagong lupa. Papalitan ng Diyos, alisin niya yung curse. Lahat ng puno, mamumunga. Parang i-restore niya yung Garden of Eden. Magkakaroon ng Garden of Eden muli. Babaguhin ng Diyos, alisin niya yung sumpa, alisin niya ang diablo, ang antichrist, yung false prophet, itatapon niya sa lake of fire. Kaya wala nang manunukso, wala nang sakit karamdaman. Amen? Pero dito sa White Throne Judgment, tingnan po natin yung timeline sa end times. Pwede lagay natin sa susunod. Yan ang timeline. Summarize ko lang po. Unang-unang, dito na po tayo ngayon. We are here. Yung present, yung church age. So, sabi sa Matthew 24, merong sign na malapit nang dumating ang Diyos. Ano yun? Yung mga war. Diba? Sa buong mundo ngayon, sa Asia, sa Europe, sa Middle East, lahat ng bansa ay meron ng gera. Tapos meron ng famine, meron ng earthquake. Pinagpipray natin ng Pilipinas, mga kapatiran na pamilya nila sa Mindanao, di ba? Nagkaroon na ng the big one sa Mindanao, 7.8 earthquake. Marami pa pong mangyayaring ganito. At isang tanda na malapit na dumating ang Panginoon, maraming tao, sabi sa 2 Timothy chapter 3, maraming Kristiyano ang manlalamig. Maraming mga kabataan o anak na magre-rebelde sa kanilang mga magulang. Ang pag-ibig ng iba sa Diyos ay manlalamig at marami ang malilinlang. Sinong malilinlang? Yung hindi matatag sa pananampalataya. Sinong malilinlang? Yung hindi sigurado na kinumit nila ang buong nilang buhay kay Kristo. Kaya intentional po ang ating discipleship. Intentional yung pagtutok ng mga leader sa atin para lumago tayo sa pananampalataya. Kasi in the last days, maraming malilinlang ng katuruan. Kaya tinuturo din natin ito para matatag ang ating buhay, magkaroon tayo ng solid na katuruan sa Biblia para hindi tayo malinlang ng iba. Amen? Glory to God. Unang-una po, yun nga po, darating si Jesus, ang unang pagdating ni Jesus nakasulat sa Thessalonians chapter 4, yung pagbabalik niya, yung tinatawag na caught up in the air. Sabi sa Thessalonians, we will be caught up in the air. Yung mga namatay na nanampalataya, yung pamilya natin, kaya importante, sinisira natin yung pamilya natin. Mabuti tayong patotoo sa ating pamilya. Importante na pinapanalangin natin palagi ang ating pamilya. Huwag tayong susuko sa mga pagsubok sa buhay kasi binabantayan tayo ng ating pamilya. Amen? Sabi sa akin ng aking pamilya, si Larry, magbabago lang yan. Mga ilang buwan lang yan. Tatalikod na babalik na uli niyan sa dati niyang buhay. Pero nakita po nila, tuloy-tuloy po. Amen? Pwede kang maging tapat sa Panginoon. Pwede kang maging loyal sa tao. Mas maging loyal ka sa Diyos. Amen? Hallelujah! Kaya kung tuloy-tuloy akong nagpatuloy sa Panginoon, kahit marami akong dinanas na pagsubok, pero nakita ng pamilya ko, pinanalangin sila, at ngayon sila karamihan nasa Panginoon na sila. Amen? Hallelujah! So, sa pagdating ng Panginoon, ang unang bubuhay niya, bibigyan niya ng panibagong katawan. Ito po yung blessed hope, na ang ating katawan na ito nagkakasakit pa. Ang ating katawan ay nangihina pa. Ang ating katawan, meron ng agoy. Mga senior citizen, pinag-uusapan nila yung blood pressure. O, kinuha mo na ba yung blood pressure mo? O, yung kinakain mo, masyadong sweet yan. Kanina, bago kami kumain, turon, ang sarap ng turon, hindi ko matanggihan. Nakalimutan ko yung blood pressure, ay yung aking sugar sa sarap ng turon at saka nung ice candy. So, anong ibig sabihin? Sa langit, pag binigyan tayo ng panibagong katawan,
yung mga namatay na nakikristo. Importante na sila'y nanampalataya, si Kristo ang Panginoon nila. Yung mga mahal natin sa buhay na namatay na, silang unang bubuhay ng Diyos sa isang kisap mata, ganun kabilis. Bibigyan sila ng panibagong katawan ng Diyos. Katawan na hindi na nasisira, katawan na hindi na nagkakasakit. Tapos tayo naman mga buhay, we will be caught up in the air, we will be raptured. Sabi sa word na rapture, nararapture tayo. Sasalubungin natin ng Panginoong Yesus. Darating siya sa lapahap. At tayo magkakaroon ng panibagong katawan. Yung katawan natin lumilipad. Pwede na natin kantahin, I believe I can fly. Hindi mo kailangan mag-airplane bago ka lumipad. Bibigyan ka ng Diyos ng katawan na panlangit. Amen? Hindi nasisira at nakakalipad. Amen? Magsasalubong tayo, sabi ng Thessalonians, pag-aaralan natin yan sa Blessed Hope, pinag-aaralan na siguro ninyo. Tapos ano pong mangyayari? Magkakaroon po ng awarding sa langit, yung tinatawag na Judgment Seat of Christ o yung Bema Judgment. Para kanino po ito? Para sa lahat ng nanampalataya kay Jesus. Aharap tayo sa Panginoon, gagantimpalaan ka ng Diyos sa lahat ng ginawa mo. Amen? Kung ikay nagtamburin, kung ikay nag-aser, kahit walang nakakita, ginawa mo sa Panginoong Yesus. Hindi mo ginawa kay Pastor June, hindi mo ginawa sa sarili mo, hindi mo ginawa sa magulang mo, ginawa mo yon sa Panginoong Yesus. Nag-skit ka rito, nag-lead ka ng worship, nagtasa ka ng nasa media ka, naglinis ka, pero ginawa mo sa Panginoong Yesus, anong sabi ng Biblia? Bibigyan ka ng gantimpala ng Diyos. Dumadaan ka ng pagsubok, hindi ka sumuko. Sabi mo, hindi ako susuko. Ano man pagsubok, may gantimpala ka sa Panginoon. May crown ka, may corona ka mula sa Diyos. Kaya sabi doon, mapalad ang mga taon dumadaan ng iba-ibang klaseng pagsubok. Amen? Sila'y gagantimpalaan ng Diyos, bibigyan ng corona ng Diyos. Kung ikay nagsishare ng patotoo mo, kung ikay nagsishare sa family mo, sa mga kaibigan mo, pinagtatawanan kanila, mapalad ka. Dahil may gantimpala ka sa langit. Amen? Mapalad ka dahil inuusig ka dahil kay Kristo. Hindi ka inuusig dahil gumagawa ka ng masama, kundi sumusunod ka sa Panginoon. Dahil hindi ka nila maintindihan, pero dahil hindi ka napipikon, nagpapatuloy ka pa rin lumakad sa Panginoon, hindi ka nadidistract, mapalad ka, may gantimpala ka sa Panginoon. So yung Bema Judgment, yung judgment na ito ay para ito sa mga believer lamang. Tumanggap na kay Kristo. Yung pangalan nila nakasulat sa aklat ng buhay. Yung sumunod sa Panginoon. Hello, nandiyan po ba kayo? So sinong maiiwan? May maiiwan. Kasi sabi doon, yung isa aalis, yung isa maiiwan. Yung isa magtatrabaho sa bukid, yung isa mawawala, nalang bigla mararapture, makakot up in the air, yung isa maiiwan. Amen? So, anong ibig sabihin nun? Sinong maiiwan? Yung hindi pa ready. Kasi ang kalangitan, yung pagdating ng Panginoon, pipiliin niya yung ready na. Kasi nahanda tayo ng Diyos ng kalangitan. Kaya siya umakyat sa langit, sabi niya sa John 14, umakyat ako sa aking Ama para ipaghanda kayo ng matitiran ng mga mansion. Pero babalik ako. Siya'y naghanda para sa atin, tayo din maghanda para sa Kanya. Sino yung matitira? Sino yung maiiwan? Yung sinasabi nila na si Jesus ang Panginoon nila, pero hindi naman nila ginagawa yung pinapagawa ni Jesus. Diba sabi, sa mga uling araw, maraming tao ang tatawag, Panginoon, Panginoong Jesus. Pero hindi sila makakapasok sa langit. Bakit? Kasi hindi nila ginagawa yung kalooban ng Diyos. Sumusuway sa Diyos, hindi sumusunod sa Diyos. Amen? Tumatawag ng Panginoon, pero iba yung Panginoon nila ay sarili, yung material na bagay. Yung Panginoon nila, yung ibang tao. Bakit? Mas natatakot pa sila sa ibang tao kaysa sa Panginoon. People pleaser imbis na God pleaser. So may maiiwan. Kaya gusto natin ito pinipreach para maihanda kayo na maging seryoso na kayo sa Panginoon. Para ibigay nyo ng todo ang buhay nyo at magpatuloy kayo sa Panginoon. Sinong maiiwan? Yung mga lukewarm. Di ba sabi ng Panginoon, pag ay kay lukewarm, nanlalamig o kaya ay sala sa lamig, sala sa init, isusuka ka ng Diyos. Paano sila maiiwan? May pag-asa pa sila. Meron pa, pero dadaan ng great tribulation. Yung paghihirap, dadaan sila sa paghihirap. Kung tayo maiiwan, dadaan tayo sa matinding paghihirap na hindi pa naranasan ng tao. Sabi dito sa 7 years of tribulation.
Anong mangyayari dito sa 7 years? So sa langit, pinaparangalan tayo. Sa langit, kasama natin ang Panginoon. Sa langit, may banibago na tayong katawan. Pero dito sa lupa, ay mga tao, dadaan sila sa mga pagsubok na matitinding sumpa, matitinding galit ng Diyos. Tandaan ninyo, si Jesus, nung dumating siya, para bilang tagapagligtas. Diba? At binigyan niya tayo ng time. Magmulan sinilang tayo hanggang ngayon. Binigyan tayo ng time para magdesisyon, tanggapin siya, manampalataya sa Kanya. Maraming nagsishare sa atin. Maraming mga leaders ang nagpa-follow up sa inyo. Nagsishare ng salita ng Diyos. Pero kung patuloy natin i-reject si Kristo, hindi tayo magpapakaseryoso sa ating buhay, sa relationship sa Diyos, delikado tayo. Malinlang tayo ng kaaway. Kaya kaming mga pastor, kaming mga lingkod ng Diyos, kaming mga leaders, ay seryoso kami sa inyo. Gusto namin kayong lumago sa inyong relationship, sa inyong pananampalataya. Dahil ang pananampalataya, naligtas lang tayo sa biyaya ng Diyos. Pero naligtas tayo dahil tinanggap natin yung biyaya ng Diyos, nanampalataya tayo sa Panginoong Yesus. Pero yung ating pananampalataya, kung ito'y totoo, nagbubunga ito ng pagbabago ng buhay. Pagsunod sa Panginoon. Amen? Yung pananampalataya, patay kung ikay na kay Kristo, tinanggap mo si Kristo, at hindi ka nabago na natili ka sa dati mong buhay. Hindi totoo ang iyong pananampalataya. Dahil ang pananampalatayang sincere, katulad ng sincere, totoong pananampalataya na Timoteo, nagbabago ng buhay. Amen? Natatransform ka. Sino mang nakikristo, isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating ugali, wala na yung dati, at patuloy na binabago ng Panginoon. Katulad ng drama, di ba? Dati ma-pride, dati nag-selfish, dati ay maraming mga dala-dala sa buhay, pero na-transform dahil sa biyaya ng Diyos. Hallelujah! So, sinong maiwan? Yung maiwan, daranas sila ng paghihirap dahil mag-rule dito yung Antichrist. Summary lang po ito, pag-aaralan po ito, yung tribulation na ito. So, sa time na yon, ang Diyos, babalik siya hindi bilang Savior, hindi bilang tagapagligtas. Babalik si Jesus para i-judge niya ang Antichrist, ang Diablo. Kaya magpapadala siya ng mga salot. Magpapadala siya ng mga ulan ng yelo. more or less 50 kilogram. Imaginein mo pag nung nagpunta ka rito, 45 kilos ang dala-dala mo. Napakabigat. Minsan pinasobraan mo sa pag-aakala mong makakalusot, maraming tuyo ang nakalagay doon. Marami ang seafoods ang nakalagay doon. Biro mo 45 kilos, babagsak sa'yo, siguradong patay ka. Nandiyan po ba kayo? Hindi po ito kwento-kwento lang. I-discuss nila Pastor John, verse by verse, makikita natin kung gaano, magkakaroon ng mga salot na kung saan papatay sila ng mga tao. Maraming mamamatay dito. Marami ang masusunog, maraming mga isda ang mamamatay. Talagang ito'y tribulation, mga paghihirap na hindi pa naranasan ng tao. Ang Diyos, siya'y Diyos, mapagmahal siya na Diyos. Sino naranasan ng pagmamahal ng Diyos? Sinong patuloy nakakaranas ng pagpapatawad ng Diyos, ng biyaya ng Diyos? Amen? Pero pagbalik niya dito, hindi na biyaya ang ibibigay niya. Hindi na pagpapatawad, kundi katarungan. Amen? Kung ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, titingnan ng Diyos. So sa tribulation na ito, marami ang mag-rule si Antichrist. Hanggang later on, darating muli ang Panginoon, pero this time, dahil ang Antichrist, nag-gather siya ng army, nilabanan nila si Kristo at ang mga tagasunod ni Kristo. So anong mangyari? Darating si Jesus. At sinabi sa Bible, we will reign with Him. Bababa siya dito sa lupa, hindi sa alapap lamang, makikita siya ng lahat ng tao, makakasama niyang mga anghel niya, armies of angel, tapos tayo, kasama niya tayo with glorified bodies, bababa tayo dito at tutupukin ng Diyos sa magitan ng kanyang breath, yung Antichrist at ang army at ang tawag doon, Armageddon. Tutupukin ni Christ dahil ang salita ni Christ, the Word of God, sword yan, mawawasak lahat ng army sa isang salita lamang, sa isang ihip lang ng
ininga ng Diyos, mawawipe out. Ganon makapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Amen. At maghahari si Jesus ng 1,000 years. Sabi mo, 1,000 years reign of Christ. Ang tawag diyan, millennium reign of Christ. Sa 1,000 years, another teaching yan. Sa 1,000 years, si Jesus mismong maghahari. Siya mismong nasa trono. Siya mismong magro-rule dito sa lupa. At kasama niya tayong magro-rule. Dito sa lupa ay siya ang magro-rule, kaya i-restore niya muli yung mga hayop na dating naglalaban, ngayon magkasama na sila. Magkakaroon ng kapayapaan maski na sa hayop. Yung anak mo, ang nilalaro niya, yung mga bata, nilalaro niya ay mga tigre, mga cobra. Pero hindi nila pinapatay yung nag-aalaga. Bakit? Kasi ang Diyos ay i-restore niya. Magkakaroon ng kapayapaan. Hindi lang sa tao. Sabi doon, wala nang gera. Sabi sa Isaiah, wala nang gera. Wala nang army na ititrain. Kaya yung mga sibat nila, ginawa na nilang pang-araro, pang-farming tools, yung kanilang panggera. Bakit? Kasi wala nang gera, kapayapaan. Ilang years? 1,000 years. Ilang years ka mabubuhay? 100 years, 110 years. Pero magdi-reign si Christ, 1,000 years. Kaya ito po yung tinatawag na blessed hope. Yung paghihirap mo ngayon, pansamantala lamang. Pero yung katiwasayan sa Panginoon, magpawalang hanggan. Yung sakit mo ngayon, dito lang sa lupa. Kung ikaw ay magtitiis, kung ikaw ay patuloy na susunod sa Panginoon, mabubuhay ka, magpawalang hanggan, wala nang sakit at wala nang karamdaman. Amen? Pagkatapos po ng millennium ay yung tinatawag na final judgment, yung white throne judgment. Pagkatapos po nun, yung new heaven and new earth. So nandito na tayo sa dulo. Hello? So tingnan po natin isa-isa. Ano pong mangyayari sa white throne judgment? So, tingnan po natin yon. Sa white throne judgment, katulad ng sinabi kanina, yung judgment seat of Christ, ito yung pagkatapos ng caught up in the air, rapture, sa langit na tayo, magkaroon tayo ng panibagong katawan, lahat ng nanampalataya kay Kristo, lahat ng tumalikod sa kasalanan, at tinanggap ang katwiran ni Kristo, ang buhay na walang hanggan, ang kamatayan ay kapakinabangan. Paano maging kapakinabangan? Ang mabuhay kay Kristo, sabi sa Philippians 1:21, ang mabuhay dito kay Kristo, pagka pinamuhay mo si Kristo ang nasa trono ng buhay mo, sa lahat ng bahagi ng buhay mo. Pagka ika'y namatay, pagka ang tao'y namatay, mabubuhay siya magpakailanman. At mabubuhay siya kasama ng Panginoon. Amen? Ito po yung sinasabi na magkaroon tayo ng pag-asa. Kaya importante, kung mahal mo ang iyong mamahal sa buhay, ang iyong pamilya, ang the best na maibigay mo sa kanila, hindi lang regalo, hindi lang paaralin sila, hindi lang suportahan sila, kundi ibahagi mo yung natanggap mo sa Panginoon. Dinidisciple ka, magpa-disciple ka, huwag mong isnabin ang iyong leader. Tinitextan ka niya, sagutin mo yung text niya. Later on, ikaw magiging leader ng iyong pamilya, mararamdaman mo yung hirap ng pagiging leader. Kaya appreciate mo ang leader mo. Leader, salamat. Kapatid, salamat. Pinagtsitsagaan mo ko. Kahit makulit ako. Kahit minsan pasaway ako, pero pinag-pray mo pa rin. In-encourage mo. Salamat sa buhay mo. Kasi kung anong itatanim natin, yun ang ahanihin natin. Hello? Paano natin malilid ang ating pamilya kung tayo mismo hindi tayo sumusunod sa Panginoon? If you are a bad follower, you will be a bad leader. But if you are good follower of Christ, follower of the Word of God, you follow your leader, kasi wala sang ibang nananais, ang leader mo, ang pastor natin, kundi mapabuti ka, maprotektahan ka, na huwag kang malinlang ng kaaway. Lumago ka sa pananampalataya, nang sa ganoon, sa oras ng pagsubok, ika'y magtagumpay, hindi ka susuko. Amen? Praise the Lord. Napaka-komportable po dyan. Lalong-lalo na yung time na ito, parang inehele ka. Matulog ka. Busog na busog ka. Diba? Praise the Lord. Hallelujah! Sino ang judgment seat of Christ? Mga mananampalataya. Kaya kung ikay mananampalataya ni Jesus, patuloy kang lumago kay Jesus. Amen? Huwag ka lang magpapetik-petik, sabi nga. Huwag ka lang mag-relax, kundi araw-araw ay tandaan mo, pwedeng dumating na anytime ang Panginoon. Ready ka ba?
Ready ba ang pamilya mo? Hello? Hindi ka ba malilinlang ng kaaway kung ngayon malapit nang dumating ang Panginoon? Kasi maraming taong malilinlang. Grabe, kasi ang Antichrist ay gumagawa siya ng mga milagro. Tayong Pilipino, mahilig tayo sa to see is to believe. Pag may milagro, kaagad tayong pipila. Basta may bayad, kahit na ano pa man yan, sasama tayo. Hindi naman natin alam yung sinasamaan natin. May bayad Nanginginayang tayo. Diba? Kaya nga sa airplane, doon sa Pilipinas, pag sa Philippine Airline, pagka yung landing na, pinapakiusap po namin yung television dyan, yung parachute dyan, hindi po para souvenir yan. Huwag niyo pong kunin yan. Yung baso, yung kaya plastic na lang Kaya disposable na lang kasi kinukuha Kasi nanginginayang ang Pilipino. Pag pumunta sa hotel ang Pilipino, kukuha siya ng towel. Kasi nanginginayang, binayaran ko naman ito. Anong binayaran? Di naman kasama sa bayad mo, kaya ang mga hotel naging wise sila Merong credit card, hindi na may nawala, sisingiling ka nila sa credit card mo. Sabi mo, hindi, walang ganito sa Geneva. Kasi nung una kaming di ba yung sa Vienna kasi, ng unang airplane na palaging sinasakyan ng Pilipino, sinakyan ko rin, KLM. Sa KLM, ang ganda ng mga kubyertos nila, mga stainless. Ang ganda ng nila, mga utensil nila. Tapos maya-maya yung katabi namin binabalot na nila, sinasyaron na nila, pati mga tuwalya, pati mga kutsarita, pati mga tinidor. Hello, nandiyan po ba kayo? Ang mga anak ng Diyos, honest sila. Amen? The Great White Throne Judgment, ito ay para sa mga unbeliever. Anong ibig sabihin mo, Pastor? Pag ang tao namatay siya, pupunta muna siya sa impyerno. Sa kahirapan. Naalala niyo si Lazaro sa Luke 16? Si Lazaro at saka yung mayaman. Di ba yung isa, si Lazaro, napunta siya sa paraiso. Kino-comfort siya ni Abraham. Nandun siya sa paraiso na kung saan wala nang nararamdaman siyang sakit at karamdaman. Yung mayaman na tao na wala si Kristo sa kanya, namuhay siya sa sarili niya lang, napunta siya sa impyerno. At hirap na hirap siya. Kaya pinakiusap niya kay Abraham, pwede mong utusan si Lazaro, isaw-saw lang ang kamay niya sa akin dila kasi hirap na hirap ako, sabi ng Luke 16. Hirap na hirap ako. Hindi ako mapakali. Hirap na hirap ako. Nagdurusa siya. Pero sabi ni Abraham, malayo, merong pagitan ang langit at saka impyerno. So, pag ang tao namatay, nandun siya sa impyerno, wala sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Tapos anong mangyayari? Later on, ay bibigyan sila ng Diyos. I-resurrect sila ng Diyos, yung mga namatay na hindi nanampalataya kay Kristo at haharap sila sa Diyos. Ito po yung lesson natin, White Throne Judgment, para sa mga unbeliever lamang. Wala nang believer dito. So anong gagawin? Bubuksan yung 2 libro. Sabi mo, 2 libro. Yung una, Lamb's Book of Life o yung Book of Life. Sigurado wala ang pangalan mo doon, wala ang pangalan nila doon. Bakit? Ni-reject nila si Kristo. Ipapakita yung book na yon, yung video. Sabi ng mga tao, hindi kita kilala, hindi naman kita narinig ang pangalan mo, hindi ko alam ang kaligtasan. Ignorante ako dyan. Nandun ka sa Geneva noon. I-display yung pangalan. Nakaupo ka kaya lang natutulog ka. Kaya hindi mo narinig, absent ka. Pagka nagpipreach, nasa CR ka. Nandiyan po ba kayo? Walang makakatakas, alam ng Diyos ang lahat. Amen? Kaya ngayon pa lang malaman natin itong katotohanan na ito para mabago ang ating buhay. Amen? Para magdesisyon na tayo, walang maililihim sa Diyos. Yung Book of Deeds na yon, malalaman yung mga gawa natin. Masama man, mabuti, malalaman. I-display ng Diyos. Ipapakita niya magmula nung sinilang tayo hanggang ngayon. Malalaman lahat ng ginawa natin. Tapos yung Lamb's Book of Life, pagka wala ang pangalan natin doon, pupunta tayo sa dagat-dagatang apoy. Yun ang eternal yon, pangwalang hanggan. So, wag natin mapagkamalan ito. Judgment seat of Christ, Bema Judgment for believers. Awarding ceremony ito. Giving of crown. Amen?
Pagka ikay nagmalasakit sa tao, nangalaga ka, nag-lead ka, nag-care ka sa mga tao, may gantimpala ka sa Panginoon. Amen? Pagka nagdi-disciple ka, ikay naglilingkod sa Panginoon sa magitan ng iba. Kaya yun ang ine-emphasize natin, mag-disciple. Bakit? Malaki ang reward ng pagdi-disciple. Pagpapastol sa iba. Hallelujah! Anong gusto natin? Reward o dagat-dagatang apoy? Reward, siyempre. Awarding ceremony. Gusto natin panibagong katawan, makasama natin ang Diyos. Pero mayroon makipag-cooperate tayo sa Diyos. Amen? So, tingnan natin isa-isa. Hell is made only for the devil and his angels. Makita natin dito, sinabi, doon kayo sa apoy na walang hanggan, na hinanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. So ang impyerno hindi nilikha ng Diyos para sa tao, kundi para sa demonyo, para kay Satanas at sa mga anghel nagrebelde sa Diyos. Kasi hindi sila pwedeng ihalo sa langit. Hindi sila pwedeng ihalo pa, kundi magkakaroon ng sumpa, magkakaroon ng panlilinlang. Para mawala yung panlilinlang nila, itatapon sila, gumawa ang Diyos ng dagat-dagatang apoy, final death, second death, at magpawalang hanggan, dun sila itatapon. Anong gagawin sa kanila? Pahihirapan sila ng napakatinding paghihirap. Sabi sa Revelation 20:10, itong lahat ay biblika, Revelation 20 verse 10, at ang diablong nandaya sa mga tao ay tatapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahirapan sila doon araw at gabi, magpakailanman. So kala natin yung impyerno, ang diablo, ang halimaw, si Satanas, pahirapan tayo. Hindi, sila ang unang pahirapan. Araw at gabi. Pahirapan sila, napakatinding hirap. Dahil nagdaya sila ng mga tao. Dinaya nila, nagsinungaling sila sa mga tao. Dinaya nila yung mga tao. Kaya magdurusa sila araw at gabi, magpawalang hanggan. Ang kanilang paghihirap, walang break. Walang pain reliever sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Dito pag may sakit ang ngipin mo, meron namang pain reliever. Di ba, mawawala yung sakit pansamantala. Hanggang may injection, mawawala na yung sakit. Doon walang pain reliever. Tuloy-tuloy, walang humpay, tuloy-tuloy ang napakatinding paghihirap, napakalubang paghihirap ng diablo, ng kanyang mga alimaw, ng huwad na propeta, ng Antichrist, ng Satanas, ng serpent, ng dragon. Sabi sa 1 John 3:8, ito ang dahilan bakit dumating si Jesus dito sa lupa, para wasakin niya lahat ng gawa ng diablo. Amen? At ito po yung final na pagwawasak ng Diyos sa diablo, itatapon niya sa ginawa niyang dagat-dagatang apoy para wala nang manlinlang sa atin, para wala nang manukso sa atin. Kasi sa langit na pinrepare ng Diyos, sa bagong lupa, wala nang tukso, wala nang mananakit sa iyo, wala nang manlilinlang sa iyo. Kasi ginapos na siya, tinapon siya sa dagat-dagatang apoy para pahirapan siya araw at gabi. Samantalang ikaw ay nagdiriwang ka, punong-puno ka ng kaligayahan sa piling ng Panginoon. Hallelujah! Kaya ang tawag dito, blessed hope. Napakatinding pag-asa na meron tayo. Ang Diyos, nilikha ka niya para bigyan ka niya ng pinakamagandang kinabukasan. People who reject Christ. Ito tandaan ninyo. People na nireject si Christ. Di ba nagsishare kayo ng gospel, ng mabuting balita, kung yung mga pinagtatawanan ka, nire-reject si Kristo, ayaw tanggapin si Kristo. Patuloy mo silang ipag-pray. Huwag kang magalit sa kanila, patawarin mo sila. Pero pagkapatuloy mong nire-reject, hindi mo tinatanggap ang kaligtasan ni Kristo, ang katwiran ni Kristo, ang kapatawaran ng kasalanan. Tinubos na ng Diyos ang lahat ng kasalanan mo. Hindi ka na kailangan maghirap. Ang kailangan mo lang gawin, humingi ng tawad, talikuran ng kasalanan. At yung katwiran na binigay ni Jesus, tanggapin mo, ipamuhay mo yung katwiran, kabanalan na yon, yung kalooban ng Diyos, sumunod ka sa Panginoon, lumago ka sa pananampalataya mo. At masusulat ang pangalan mo sa aklat at maliligtas ka. At gagantimpalaan ka ng Panginoon. Pero kung i-reject mo si Kristo, hindi mo siya tatanggapin. Hindi mo siya tatanggapin yung salvation, kaligtasan niya sa pagitan ni Kristo. Sapagkat ang tao maliligtas lang siya sa pagitan ni Kristo. Sapagkat si Kristo lamang ang daan papunta sa Ama.
Walang makakapunta sa Amang Diyos kundi dahil kay Kristo lamang. Pero pagka nireject mo si Kristo, itatapon ka sa dagat-dagat ng apoy. Saan natin makikita yun? Sa Revelation 20 verse 15. Basahin natin. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, saan itatapon? Sa lawa ng apoy ng asupre. Biro mo doon, yung lawa, yun ay lawa, no? Lake of fire. Lake yun na mainit. Lake yun na punong-puno ng asido at asupre. Masabugan lang ng asido, mukha mo, mamamantal yan. Mabubulag ka. Doon, nakababad ka sa ilog, sa lawa ng naglalagab na asupre. Dahil nireject mo si Kristo. Dahil ayaw mo kay Kristo. Dahil ayaw mong tanggapin siya. May pride tayo. Blind tayo. Kaya nagpatuloy tayo sa ating sariling kagustuhan. Magkakaroon ng severe, intense suffering. Matindi at grabing paghihirap ang mararanasan natin, sabi ng Biblia, na hindi pa naranasan ni naman. Ito yung pinakamahirap na karanasan, suffering, intense, suffering, severe suffering na hindi pa naranasan nino paman. 2 Peter 3:9, sabi doon, ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataon na magsisi ang lahat ng kasalanan nila dahil ayaw ng Diyos na mapahamak ang sinuman. So ayaw ng Diyos na mapunta ang tao sa impyerno. Pero ginusto ng tao. Nagdesisyon ng tao na i-reject na si Kristo. Kaya walang choice ang Diyos, kundi ay hatulan niya ang kasalanan. Ayaw siyang tanggapin, ayaw siyang i-welcome sa buhay. Dahil sa takot, dahil sa natatakot sa ibang tao, anong sasabihin ng ibang tao? Gusto pang mapunta sa impyerno kaysa sasabihin ng ibang tao. People pleaser, baka pagtawanan ako. Baka mamaya may mga duwag, sabi sa Bible, itatapon sila sa dagat-dagat ng apoy. Dahil naduwag sila. Pero ayaw ng Diyos ng sino pa man ay mapahamak. Ayaw ng Diyos ng sino pa man ay mapunta sa impyerno. Gusto niya lahat mapunta sa langit. Kaya lang ang tao, ang desisyon, nasa sa atin, nasa tao. Kung nire-reject, kung tinatanggihan si Kristo, walang magagawa ang Diyos. Kasi may free will tayo. Amen? Number 3, unbearable torture in the lake of fire. Revelation 21 verse 8. Sabi dito, subalit para naman sa mga duwag. Anong ibig sabihin ng duwag? Coward. Yeah, tama. In English ninyo. Andyan yan. Nakita ninyo. Ang galing. Palakpakan natin mga kapatiran natin. Bright. Yeah. Yung mga duwag. Anong ibig sabihin ng duwag? Yung mga iba, matapang lang sa bibig eh. Pagka matapang yan ay nagmumura yan. Pagka matapang yan ay nanununtok yan. Alam po niyo, hindi po yun ang totoong tapang. Ang totoong tapang sa Panginoon, yung merong kang natanggap sa Panginoon, ibigay mo sa iba. Ang matapang sa Panginoon ay yung nagpupuri ka sa Panginoon, hindi ka nahihiya sa tao. Kahit hindi ka marunong kumanta, hindi ka marunong sumayaw, sumasayaw ka pa rin kasi ang sinasayawan mo, Panginoon. Ang duwag yung nakakahiya sa iba. Yung duwag ay yung may gumagawa sila ng masama, pero hindi sila nahihiya. Duwag yun. Ang matapang ay yung sumusunod sa Panginoon. Follower ni Christ. Hindi natatakot na ipagmalaki ang relasyon sa Diyos. Na ikaw ay pinanganak na muli. Na ikaw na kay Kristo, tagasunod ka ni Kristo. Pinagmamalaki mo. Hindi ka nahihiya, hindi ka naduduwag. Sino pa? Mga taksil, yung hindi tapat. Sabihin mo, loyal. Pagka may sakit ka, pinapainom ka ng Royal True Orange. Mapait ang panlasa mo, binibigyan ka ng mga ubas, ng mansa, hindi mo naman malasahan. Diba? Pero gusto ng Diyos, maging faithful tayo. Kanino? Sa Diyos. Ang katunayan na faithful tayo sa Diyos, pagka faithful tayo sa ating asawa, sa ating pamilya. Katunayan na faithful tayo sa Panginoon, faithful tayo sa iglesia na kinabibilangan natin. Pagka faithful ka sa Diyos, faithful ka sa iyong trabaho. Amen? Bakit? Sabi, kung paano mo sasabihin tapat ka dun sa hindi mo nakikita ang Diyos? Kung sa nakikita mo dito sa lupa ay hindi ka tapat. Paano mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita yung kapatid mo hindi mo kayang patawarin, mahalin? Nandiyan po ba kayo?
Ang pagmamahal, ang katapatan, nasusukat sa katapatan sa mga delegated authority na binigay ng Diyos. Amen? Kaya sabihin mo, loyal. Maging loyal kayo sa Panginoon. Loyal kayo sa church. Kasi merong iba nagrebelde sa church, napunta sila sa kapahamakan. Hello, nandiyan po ba kayo? Sino pa ang kasuklam-suklam, mga kasuklam-suklam gumagawa? Ito mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na mga bagay. Dirty-minded. Mga mamamatay tao, mga nakikiyapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling, at chismoso-chismosa. Itatapon tayo sa dagat-dagatang apoy. Niname na dito ang kasalanan mismo. Walang condemnation. Merong iba naman, gusto nyong ituwid ang yung kasalanan. Tama po yun. May pagkakataon pa kayo, pero hanggat may pagkakataon, ituwid na natin yung mali. Nung si Zacchaeus, dinalaw siya ng Panginoon sa bahay niya, hindi lang siya nagsisi, itinuwid niya ang kanyang buhay. Yung mga ninakawan niya, binalik niya ng 4 times. May tinatawag na restitution. Ang isang tanda na ikaw ay nagsisi, inayos mo na ang buhay mo. Kung ang relationship mo hindi tama, tinama mo ng relationship mo. Kung ang pamumuhay mo hindi tama, itinama mo na. Habang may panahon pa. At huwag mo nang hintayin baka dumating ang Panginoon o baka kunin ka na ng Panginoon. Hindi ka pa handa, hindi pa ba naituwid. Tapos haharap ka sa Panginoon. Lord, kasi nag-enjoy pa kasi ako eh. O kasi hindi ko naman alam na ganito pala yan. Nandun ka, i-display niya. Nandito ka sa GCC. Anong araw ngayon? Sunday, June 21. 16:4:52. Nandun ka. Wala kang ligtas. Andyan po ba kayo? Seryoso ang Diyos. Sabi niya sa mga gumagawa ng kasalanan, sabi niya, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito yung pangalawang kamatayan. Kaya seryoso po kami na dinidisciple namin kayo. Tinutulungan namin kayong lumago para hindi kayo malinlang ng kaaway dito sa lupa at hindi kayo malinlang ng maling katuruan. Tinuturuan namin yung totoo. Sinasabi namin ng salita ng Diyos. Malalaman natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Mapapalaya tayo sa kamalian. Amen? Mahal namin kayo. Gusto namin kayong magtagumpay. Gusto namin kayong makasama ng Panginoon magpawalang hanggan. Gusto natin ang pamilya natin, ma-reach out natin, ma-share natin ang ating pamilya, maging patotoo tayo, maging asin tayo, liwanag ng ating pamilya. Sinabi sa 2 Corinthians 5:17, kaya't ang sino mang nakikristo, siyang Kristo, siyang naghahari sa buhay mo, siyang nasa sa trono ng buhay mo, isa ka ng bagong nilalang. Yung dati ay wala na. Yung ugali ay nababago araw-araw. Kung nasa iyo si Kristo, amen, siyang maghahari sa buhay mo, magiging mapagpatawad ka. Dati mapagkimkim ka ng galit, ngayon mapagpatawad ka. Hello? Kung dati maraming kang sinasabi, chinichismis, pero ngayon ang chinichismis mo ay si Jesucristo. Yung kabutihan niya, yung kadakilaan niya, nagpapatotoo ka sa kanila. Na wala na yung chismis na palitan. Amen? Marami tuloy na ligtas dahil sa iyo. Ginamit ka ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Worm never die, fire never stop burning in hell. Sa Mark 9:48, sabi doon, sa impyerno, dooy hindi namamatay ang mga uhod na kumakain sa kanila. Pero mo, nandun ka, nakababad ka sa asido, nagnanaknak yung mga katawan mo, sa hirap na hirap ka. Hindi lang physical na hirap, kundi hirap na panginginayang. Sana nakinig na ako. Nung period si Pastor Junito, Pastor Larry, narinig ko na ito pero hindi ko sinunod. Naging matigas pa rin ako. Sana, yung panginginayang ba? Sana nasa langit na ako ngayon katulad nung mayaman tao, nanginginayang siya. Sana sinyerang ko ang pamilya ko, wala na sana sila dito. Kasama ko silang naghihirap. Habang nagnanaknak yung katawan, nagdedecay, nabubulok, may kumakain na uhod. Ang daming uhod na kumakain. At kahit anong patayin mo, hindi sila namamatay. Eternal uhod din sila. At ang assignment nila, buo mong katawan, isip mo,
Ninanaknak kinakain. Yung apoy, pinapatay mo yung apoy. Hindi mo mapatay. Bakit? Pangwalang hanggan ang apoy na yun. Diba sinabi dito, ang apoy hindi napapatay. Sasabihin mo, bigyan nyo naman ako ng break. Puro na lang ako pain. Araw at gabi, puro na lang ang pain. Walang makapagbigay sa'yo ng pain reliever. Walang makatulong sa'yo. Miski magulang mo, miski sino pa mang kapatid, wala nang makatulong sa'yo. Hirap na hirap ka emotionally, mentally, tinotorture ka mentally. Araw at gabi, tinotorture ka mentally, emotionally, hirap na hirap ka. Ayaw ng Diyos na mapunta ka roon. Kaya ngayon to sinasabi sa iyo, para hindi hiliming ang katotohanan. Ito'y katotohanan na pagka pinangawakan mo, ay mababago ang buhay mo. Lalo kang lalapit kay Kristo. Lalo kang maging tapat sa Panginoon. Lalo kang tumakbo sa Panginoon, palapit sa Kanya. Amen? Pagka may problema ka, may pagsubok ka, lumapit ka sa Panginoon. Kasi dalawa lang yun eh. Pagka may problema ka, may pagsubok ka, lalapit ka kay Hinebra. Lalapit ka kay Syoktong. Lalapit ka kay marijuana. Lalapit ka kay shabu-shabu. Hello, shabu. Diba? Pero imbis na lumapit ka doon, lumapit ka sa Panginoong Yesus. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon ka ng kalayaan. Magkakaroon ka ng katagumpayan. Amen? Mabubuhay ka magpakailanman. Kung ipamuhay mo si Kristo, ay ang kamatayan ay kapakinabangan. Magdiriwang ka kasama ni Yesus. Sabi sa Titus 2:11, sapagkat nahayag ang kagandaang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ang kagandahan ng loob ng Diyos ay sa lahat ng tao. Nagdudulot ito ng kaligtasan. Kaya magandang loob ang Diyos sa atin. Amen? Kaya tayo na pinupuri ang Panginoon, sinasamba na, kasi mabuti ang Diyos, maawain siya na Diyos. Pero darating siya, ay i-judge niya ang tao ayon sa kanyang mga pagsunod sa Panginoon. Number 5, excruciating pain in the flaming furnace of hell. Sabi dito, at iahagis ang masasama saan? Sa naglalagablab na apoy. Dooy, mananangis sila at magangalit ang ngipin. Mangangalit ang kanilang mga ngipin sa tindi ng sakit. Ang tindi ng sakit. Magagalit ang mga ngipin nila sa tindi ng sakit. Magkakalaga sa mga ngipin kasi magagalit ang mga ngipin. At hirap na hirap sila. Sabi sa Romans 12, huwag kayong makipag-ayon sa mundong ito, sa ginagawa ng kasalanan ng mundo. Kasi ang mundo punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng sumpa. Diba? Maraming tao dumadaan dun sa maluwag na daan. Ang dulo noon, kapahamakan. Tinan mo, pag gumagawa ka ng mabuti, pinagtatawanan ka, binubuli ka. Sumama ako sa basketball team kasi wala na akong masyaran sa iba. Sumama ako sa basketball team. Pinagluloko ko ng aking mga kasamaan sa basketball team. Pagka mag-pray kami, Larry, ikaw mag-pray ka sa pagkain. Pagka mag-pray, hindi ako nakapikit mag-pray. Bakit? Kasi pagka nakapikit ako, sila'y kumakain na. Tapos ginaganon nila yung rice sa akin. Yung ulam, tinatapon nila sa akin. Pinagluloko ko. Pero na-test ko na mahal ko ang Panginoon dahil by the grace of God, na-overcome ko yung persecution. Uusigin ka. Huwag kang makiayon sa kanila. Pag hindi ako sumasama sa kanila, ayan na si Larry. Sabi nila, Larry, ang inumin mo ito. Ang iniinom mo, juice. Apple juice. Orange juice. Lalanggamin ang tiyan mo. Dito hindi lalanggamin kasi ito may apoy. Niloloko nila ako. Sabi, huwag kang makiayon sa gawa ng mundo. Pagka dumadaan ka dun sa makipot na daan, hindi ka nagko-compromise, hindi ka nakikiayon sa kasalanan ng mundo, ang dulo nun ay katagumpayan. Ang dulo nun ay buhay. Kapayapaan, katagumpayan. Pero yung maluwag na daan, shortcut.
Madaling daanan, ang lahat ay dumadaan doon, walang tumatawa sa'yo, walang naloloko sa'yo. Kasi sila din ay dumadaan doon. Tignan mo, sa ano mo, sa mga kaibigan mo. Kaya pagka ikay nakakilala sa Panginoon, tignan mo, mga kaibigan mo, itatakwil ka nila. Ayaw ka nila, sabi sa akin, ayaw ka nila namin kasama, Larry. Bakit? Kasi pagka nandito ka, hindi ka umiinom, nagigilty kami. Para kaming nasa impyerno, ikaw nasa langit ka. May isang tao, galit na galit sa akin, pinagmumura ako. Bakit? Bakit mo ako pinagmumura? Kasi pagka nakikita ko ang aking sarili, punong-puno ng sungay, ikaw anghel ka. Kaya galit ako sa iyo. Ayaw kitang kasama. Andyan ko buka kayo. Huwag kayong dumaan dun sa makipot na daan. Huwag kayong makihayon. Huwag kayong maduwag sa sinasabi ng iba. Hindi naman sila magliligtas sa iyo. Pagka nasa impyerno ka, hindi mo naman sila matatawagan. Makakasama sila. Amen? Mag-iba ka ng isip, sabi ng Biblia, mag-iba ka ng isip. Huwag mong isipin at gawin yung ginagawa ng iba. Hello, nandyan po ba kayo? 6, eternal torture in flaming fire of hell. Na may naglalagablab na apoy, parurusahan ang hindi kumikilala sa Diyos. Sinong parurusahan? Yung hindi kumikilala sa Diyos. At hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Yesus. Magdurusa sila ng walang hanggan na kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon sa dakila niyang kapangyarihan. Magdurusa ang sinumang hindi sumusunod, nagpapasakop at tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan na naki Jesucristo. Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen? Kahit tawag ka ng tawag, Panginoon, every seconds, Panginoon, 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 sa prayer mo, Panginoon, Panginoon, hindi mo naman ginagawa yung kalooban niya. Baliwala. Hindi mo siya Panginoon. Ang Panginoon mo, sarili mo. Kaya sabi mo, Panginoon ko, sarili ko. Aminin mo na, ang Panginoon mo, sarili mo. Panginoon mo si Jesus, di ba yung Panginoon mo? Di ba yung amo mo? Punta ka sa amo mo bukas. Huwag mong gagawin ito. Example lang. Punta ka sa amo mo, sabihin mo sa amo mo, Amo, mula ngayon, ako na ang amo mo. Susunod ka sa akin. O kaya, amo, employer, boss, sir. Yung pinagagawa niya sa'yo, hindi mo naman ginagawa. Pinapalinis niya yung toilet, hindi mo naman ginagawa. Nagpapabanjing ba? Dumating ka on time, hindi mo ginagawa. Late ka palagi. Palagay mo ba matutuwa ang amo mo? Sabi niya, you are fired. Papalitan ka niya. Andyan po ba kayo? So sabi dito, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, hindi lahat ng pumupunta sa church, hindi lahat na nagwo-worship sa Panginoon, ay si Jesus ang kanilang Panginoon. Kundi yung gumagawa, lumalakad sa kalooban ng Diyos, sumusunod sa Panginoon. Amen? Yun ang tunay ng Panginoon mo, si Jesus. Kaya ang paghihirap dun sa mga hindi sumusunod kay Jesus, yung hindi kumikilala sa Diyos, ang pagdurusa nila ay magpawalang hanggan. Parang pinupunit yung balat mo sa sakit, sa hapde, tapos ilalagyan ng asupre, ng apoy, talaga ang sakit-sakit. Yung sakit doble-doble, wala pang nakaranas nun. Kaya natin ito tinuturo para maiwasan natin ito. Amen? Para manampalataya tayo kay Kristo, para isuko na natin ang buhay natin kay Kristo, huwag natin tanggihan ang mabuting balita. Tanggapin natin si Jesus. Ngayon, pagka sa iba, huwag nyo naman sabihin, pupunta ka sa impyerno kung hindi mo kikilalanan ng Panginoon. Tinatakot mo lang siya. Pwede siyang tumanggap dahil natakot siya. Sinasabi lang ito sa inyo para alam natin, maging aware tayo. I-share natin ang pag-ibig ng Diyos muna. Amen? Baka bukas pupunta kayo. Sabi ni Pastor Larry, kung hindi ka dumating, kung hindi mo tatanggapin, re-reject mo patuloy, pupunta ka sa impyerno at madurusa ka doon. Ang mga uhod doon hindi namamatay. Kakainin yung laman mo. Hindi niyo po gagawin yun. Kundi mahal ka ng Panginoon. May plano siya sa iyong buhay. Ang plano niya ay magtagumpay ka. Amen? Saka mo na i-discuss yung ganito.
Kaya kasi tingnan nyo sa inyo, hindi namin diniscuss kagad kasi baka matakot lang kayo. Kaya pala tumanggap sa Panginoon, hindi naman pala totoong may relasyon sa Panginoon. Ba't ka tumanggap sa Panginoon? Kasi natatakot ako, baka mapunta ako sa impyerno. Hindi po ang goal noon ay ganun. Tumanggap ka sa Panginoon kasi kailangan mo ang Diyos. Kung wala ang Diyos, ay wala kang purpose ng buhay. Wala kang kaligtasan. Wala kang kinabukasan, magandang kinabukasan. Amen? Gusto mong maranasan ang pag-ibig ng Diyos. So hanggang dito na lang ako, no? Dito muna. Okay, good. Tormentor. Mamaya may mentoring. Mentoring yun ha, hindi tormenting. Mentoring. Tormented day and night, forever and ever in hell. In hell. Revelation 14:11. Ang usok mula sa apoy ng pagpapahirap sa kanila ay patuloy tataas magpakailan. So yung apoy, yung init, tataas ng tataas. Hindi bababa ng bababa. Dito lang ngayon, kanina lang doon sa labas, di ba? 34 degrees. Nagko-complain na tayo. Ang init. May mga heat wave na sa Pilipinas, di ba? Sa ibang lugar. 40 plus, maabot ng 50. Doon, yung apoy doon, yung furnace, yung apoy, lawa ng apoy na naglalagablab na asupre, ay tataas pa ng tataas. At magtutuloy-tuloy, araw at gabi, walang pahinga, magpawalang hanggan, hindi ka mamatay, hindi pwede sabihin, patayin nyo na lang ako, mamatay na lang ako, ayaw ko nang maghirap. Hindi ka mamamatay, mabubuhay ka magpakailanman sa paghihirap. Kaya tingnan mo yung urgency. Kaya mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang pamilya mo at maiwasan sila na pumunta rito. Kaya namin kayo tinuruan, pag halimbawa ang pamilya natin ayaw pa sumunod sa Panginoon, and dun time na nagkasakit sila, tapos sila ay pinagpray, at talagang kinuha na sila sa Panginoon, bago sila mamatay, bago sila kunin ng Diyos, patanggapin mo sa Panginoon. Kaya sasabihin mo, sorry, hindi ako marunong magpatanggap. Bakit? Absent kasi doon sa, tinuturuan ako one verse evangelism, absent ako, nakalimutan ko na. Pagka-emergency, kahit anong nakalimutan mo pa, kailangan tandaan mo. Hello, nandyan po ba kayo? Kaya namin kayo tinuturuan. Kasi dati, pastor, pag-pray mo naman ang pamilya ko, lalagutan na yung tatay ko. O di tatawagin ko pa overseer, sige mag-pray tayo. Palaging may ganun. Hindi siya nagre-reklamo ko. Kaya ako kasi yung may kasalanan, tuturuan ko dapat yung iba. Nung tinuruan ko, sila na lang. O bago ba kinuha ng Panginoon? Oo, pastor, tumanggap siya. Sinuko niya ang buhay niya sa Panginoon. Ilang beses ko nga siyang pinatanggap. Ang-aral. Ginawa yung lesson. Hindi absent, walang excuse. Hello? Kaya nga natin makipag-usap sa mga sir natin, mga employer. Kaya nga natin pumunta sa bangko, makipag-negotiate. Kaya nga natin bumili ng lupa. Yun lang, ano lang yun? Simple lang yun. One verse evangelism. Mahal ka ng Diyos. May plano siya sa iyong buhay. Ang plano niya ay magkaroon ka ng relationship sa Kanya. Tanggapin mo yung walang bayad na pagliligtas niya. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin mo na ikay makasalanan. Tanggapin mo yung buhay na walang ganyan, yung regalo ng Diyos, yung kapatawaran ng Diyos at katuwiran ng Diyos. Tanggapin mo ito, ipamuhay mo ito, lumago ka sa pananampalataya, magpatuloy ka dito sa church, sa pagba-Bible study, sa ganun, lumago ka at malid mo rin yung iba sa Panginoon. Amen? Kung ikay tumanggap ka na sa Panginoon, ilagay mo si Kristo palagi sa trono ng iyong buhay. Sa lahat ng trono, sa lahat ng area ng buhay mo, hindi lang sa spiritual, hindi lang pagka Sunday ka Kristiyano, Monday Kristiyano ka pa rin, tagasunod ka ni Kristo. Pagka na-inlove ka, si Kristo ang unahin mo. Magiging tamang tao ang ma-inlove mo. Hello, nandyan po ba kayo? Ang mga desisyon mo, si Kristo na. Ang isama mo, maging sentro ng desisyon mo. Tingnan mo mga desisyon mo, magiging tama, magiging akma sa kalooban ng Diyos. Hello, yung social media mo, ilagay mo doon si Kristo. Si Kristo ang
Kaagad pag gising mo sa umaga, si Kristo ang isipin mo. Yung mensahe, message, word of God, yun ang pakinggan mo. Huwag yung word ng iba. Kasi ang word ni Christ nagbabago ng buhay. Nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng encouragement. Si Kristo na ang ipamuhay mo. Si Kristo na ang paglingkuran mo. Amen? Ibigay mo ng todo-todo ang buhay mo kay Kristo. Paglingkuran mo siya, ipamuhay mo ang kalooban niya. Inisigurado ko sa'yo, lalago ka, hindi ka malilinlang ng kaaway. At gagamitin ka ng Panginoon sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa mga mahal mo sa buhay. Ibabahagi mo sa kanila, ipagmamalaki mo ang ginawa ng Diyos sa iyo. Hindi mo ikakahiya, ipagmamalaki mo kasi natagpuan mo yung buhay na walang hanggan na nakikristo lamang. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Tayo pong lahat ay tumayo. Sino po dito ang gusto ninyo na ipag-pray natin? Pag-pray namin kayo, ipag-pray ko kayo, na hindi nyo pa tinanggap si Kristo. Hindi nyo pa sinuko ang buhay nyo sa Kanya. Hindi nyo pa ginawang Panginoon tagapagligtas. Gusto ngayon siyang tanggapin. Hindi i-reject ang gospel, ang mabuting balita ng kaligtasan, kundi tanggapin ninyo. Hindi pa ninyo ginawa ito for the first time sa buhay niya, gagawin nyo. Sino po yung taas ang kamay? Meron po ba? Taas nyo yung kamay kung gusto yung tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito yung sinabi natin, kung i-reject natin si Kristo, hindi may susulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Pero kung tatanggapin natin ang kanyang kapatawaran, ang kanyang makikipagrelasyon tayo sa kanya, si Jesus lamang, wala nang iba, ito yung time. So bago ako mag-pray sa iba, sino munang tatanggap kay Kristo? Sinong gustong tumanggap sa kanya? So walang nakataas ang kamay? Meron? Yung hindi pa tumanggap sa Panginoon. Okay, sige, good. God bless you. Yeah. Sige, manalangin po tayo. Gawin nyo ng buong puso. Ang nakikita ng Diyos, ang prayer ninyo, ang puso ninyo. Samahan natin silang manalangin. Aman Diyos, ako'y makasalanan. Kailangan ko ng tagapagligtas. Gusto kong tanggapin ang mabuting balita na si Jesus namatay para sa aking mga kasalanan. At kaya niya akong patawarin. Siya lang ang pwedeng magpatawad at magbigay sa akin ng katwiran, ng kabanalan, ng kapatawaran sa kasalanan. Panginoong Yesus, inaamin ko ang aking mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Tumatalikod ako sa mga kasalanan ko. Linisin mo ko ng iyong banal mong dugo. Binubuksan ko ang aking buhay, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Manahan ka sa aking buhay at patuloy mong ipakilala ang iyong sarili sa akin. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng kasalanan. In Jesus' name, Amen. Ngayon, gusto niyo pong gawin si Kristo na Panginoon ng lahat ng bahagi ng buhay niyo. Ng inyong personal life, ng inyong love life, ng inyong family life, ng inyong trabaho, ng iyong mga Monday, Tuesday, Wednesday. Siya ang Panginoon, hindi na kayo. Sabihin yung trono, yung sarili ninyo, aalinisin niyo sa trono. Yung pride, yung hindi maturuin, ay magpapaturo na ngayon kayo sa inyong mga leaders, sa ating mga leaders, sa ating pastor, mga pastor. So gusto niyo gawin si Kristo na siyang nasa trono at maghahari, siyang masusunod, siyang ipapamuhay niyo. Gusto niyo gawin yun. Sige, taas niyo ang inyong mga kamay. Gawin natin ito sa Panginoon, huwag niyong gagawin. Magmula ngayon, gagawin niyo ang pinagagawa sa Panginoong Yesus, huwag sa tao. Amen? Kung ayaw niyo, nasa inyo, may desisyon kayo. Pero kung gusto niyo, Panginoong Yesus, ginagawa kitang tagapagligtas. Ginagawa kitang Panginoon ng aking buhay. Sige, sabihin mo, Panginoong Yesus, ikaw na ang lumuklok sa trono ng aking buhay. Ikaw na ang magmaneho ng aking buhay. Hindi na ako masunod. Mawala yung pagkamakasarili ko. Maging selfless ako. Panginoon, mawala yung mga pride sa aking buhay. Dahil ikaw na ang nilalagay ko sa trono ng aking buhay. Maging mapagpakumbaba ko. Mawala na yung mga bitterness, yung tampo, hinanakit sa iba. Dahil naguguluhan ako, na-stress ako pagka ako'y nagtatampo, hindi ako makatulog, wala akong kapayapaan. Kaya nilalagay kita, Jesus, sa trono ng aking buhay. Maging mapagpatawad ako. Huwag ako madistract ng tao. Huwag ako magiging people pleaser, kundi maging God pleaser ako. Huwag ako maging duwag. Maging duwag ako sa kasalanan, pero sa kabanalan, sa kalooban mo, maging matapang ako. Ipagmamalaki ko ang iyong pangalang Jesus. Ipagmamalaki ko, katulad ng awit, ang lahat ng ginawa mo sa akin. Hindi ko dapat ikahiya ang mga ginawa mo sa akin.
Hindi ako dapat mahiya na magpuri sa iyo, magpasalamat sa iyo. Yes! Hallelujah. Jesus, ikaw nang maglagay sa trono ng aking buhay. Inaalis ko na yung pag-aalala, kundi pagsamba ang inilalagay ko sa aking buhay. Inaalis ko na ang pagrereklamo, kundi pasasalamat lamang sa iyo palagi. Isipin ko kung anong meron ako, kung anong pagpapala na meron ako. Purihin kita, pasalamatan kita, isigaw ko ang pangalan mo. Hallelujah. Salamat, Panginoong Jesus. Ikaw na mag-take over, mag-control ng buhay ko. Iyon na ako. Hindi ko na pagmemayari ang isip ko, ang damdamin ko, ang kalooban ko, kundi ikaw na ang kalooban ko, kalooban mo, Jesus, ang gagawin ko. Ang kaparaanan mo nang gagawin ko, kasi ang kaparaanan mo, perfecto ang kaparaanan mo. Ang kaparaanan mo, matagumpay. Ang kaparaanan mo, God, mataas sa aking kaparaanan. The best way, oh God, is your way. Your will. Your plan. Yes, God. Isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Ganito palagi ang gawin mo sa Panginoon. Paggising mo sa umaga, ganito ang gawin mo. Makasanayan mo to. Maging bahagi ng buhay mo. Tatatag ka sa relasyon mo sa Panginoon. Lalo mong makikita yung pinagagawa ng Diyos sa iyo. Lalo kang magkakaroon ng burden sa iba. Lalo kang sasamba sa Panginoon, magpupuri sa Kanya. Lalong nakafocus ang buhay mo kay Jesus. At matagumpay ang buhay mo kasi si Jesus nang nagmamaneho ng buhay mo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Gabayan niya kayo, patatagin niya kayo. Huwag tayong malinlang. Patuloy tayong lumago sa Panginoon. Patuloy tayong humayo. Imbitahan natin ang ating mga kaibigan, pamilya. Patuloy tayong si Jesus ang maghari sa buhay natin. Pagpalain kayo ng Diyos, patatagin niya kayo, patibayin niya kayo, at patuloy na encourage niya kayo. Patuloy niya kayong puspusin ang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Father, in Jesus' name, Amen. Amen. God bless you. Thank you tayo sa napapanahon na mensahe. Amen. Napakahalaga po yung ating napakinggan. Na until now, napakinggan natin ito bago huli ang lahat. Napakabuti ng ating Diyos. Amen. Pwede bang i-express natin ang kabutihan niya? Dahil narinig natin ito. Awitin natin itong awitin na ito. As expression na, Lord, salamat. Narinig ko ito bago maging huli ang lahat. Naunawaan ko, Panginoon. Come on, sing that song. You faithful for the promises you've made and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, and never let me go. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, hallelujah, God. Thank you, Lord, for your sweet presence. Call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. And I know you're able, and my eyes
love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. so good to me. Yes, Lord. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good Oh, to you're me. so good, Lord. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Would you please find a partner once again? And we're gonna pray to one another. Sige ho, manap kayo ng kapareha. Pasalamat natin. Panalangin ninyo ang bawat isa. Salamat natin yung kapatid na yan, yung napakinggan na salita ng Diyos. Come on, pray, 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 pray. Oh God, this is our cry. This is our prayer, Lord, as a family. Oh Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Been so good, Lord. Been so good to us, oh Every God. morning, for every open door, I know you're faithful, and I just wanna thank Yes, you, Jesus. Lord, for every mountain, for every time you brought me. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, God. Oh, Jesus. Tapat ang Diyos mula noon hanggang ngayon. Amen? Come on, sing that song. For every morning, For every morning, for every open door, I know you're faithful, and I just wanna thank you. Come on, louder. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. Oh, you paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Oh, 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 Jesus, and I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good. To me, God, I can't Thank you, believe Lord. how you love me. What a friend you have been. Praise the Lord. Amen.